tao na lamang, kaya Yom Kippur. Pero kahit na yung plural, Yom Kippurim pa rin. At yan ang Yom Kippurim, singular pa rin ang kanyang ang atonement, Day of Atonement, hindi Day of Atonements. Kaya nga po, dahil may binabanggit po nga dyan na singular tsaka plural, pwede ba nating sabihin na mayroong tatlong Diyos? At the same time, mayroong isang Diyos. Tatlong persona. Sa isang Diyos. Isang Diyos. Ano ba? Kasi, Pastor, Ano ba? Ganito ha? ganito kasi, Pastor. Ganito po. Okay, sabi ni Edan, ganito. Yung lalangin sa Eva, ito ang aking laman. Ito'y laman ng aking laman. Tapos ang pinapagsama ng Diyos, ang sabi, kaya nga ang dalawa, maging isang laman. ang pinagsama ng Diyos ay naging isang laman. Ngayon, kung isang laman, wag mo sabihin, di ba sabi natin dalawang laman yon? Tama nga po. Ha? Tama nga po. Dalawang laman talaga. Tapos sa... Ating basahin sa... literally, Pastor, dalawang laman talaga yon. Nung Tapos, ikinasal sila, naging isang laman. O, isang laman. Oo. So, nung maging isang laman, tatuwagin ba natin dalawang laman na yun? Isang lang nga eh. Huwag mo natin gawin dalawa ang isa. Ganito Di ba? kasi yung Pastor. Ganito, timo. Ito Genesis. sa Genesis 2. This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. Ay di, flesh Adan at flesh Eva. Pero dalawang persona yan. Di ba? Dalawang persona. Parang flesh yan. Therefore, a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife, and they become one flesh. Hindi mo sabing, hindi pa pwedeng two flesh yan. Hindi nga, one flesh nga eh. Kaya ang one flesh, huwag natin gawin two flesh. Ito'y dalawang persona na one flesh. Parang flesh sila, flesh si Adan, flesh si Eva, pero pagka pinagsama, one flesh. God si Ama, God si Jesus Christ, God si Holy Spirit, pagka pinagsama, one God. Yahweh Echad. Okay. One God. Ganito kasi, Pastor, kaya ako naman naitanong yan, kasi mayroon pong aral ngayon, 3 gods in one Godhead. Wala, sino may aral nun? Sino may aral nun? Yung po mga umiikot sa internet, Wala po sa Bible yung 3 gods. And one Godhead. Wala pong 3 gods. Kaya nga po Kaya tinatranslate po yun na God sapagkat they're one. Okay. Okay, Pastor. Salamat, One Pastor. God. One Elohim. That is Elohim Echad. Okay. Elohim Echad. Di ba, pagka yung voice, they became one voice. Pero maraming voices yun. Pero naging one voice. Sapagkat sila nag-join in one voice. Okay po. Maraming po salamat. Okay. Ayan. Si Brother Mar Villalobos, ito yung aking kaklase sa Lunita nung araw. Mayroon lang po akong tanong, Pastor. Hirap yan. Ito yung tanong ko. Doon po ba sa pagbabaptize na binabautismo ko kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu? Tapos sabi doon, mayroong binabaptize sa Espiritu, sa at sa apoy. Tagal-tagal ko na pong Adventist pastor, wala man ako nakitang pinadaan doon sa apoy para bautismuhan. Puro sa tubig lang. Nga naman. Yun ay figurative. Figurative po. Figurative na pagsubok. Oo. Apoy ng pagsubok. Apoy na. Kaya maraming nababaptize sa tubig. Pag-ahon, itinatakwil ng Ama. Yun ay mapoy na pagsubok. Mayroon po bang talatang apoy na pagsubok? Yun po ay interpretation lamang. Sapagkat hindi pwedeng literal yun. Sapagkat pagka-literal, di kalpog na yan. Banal nagpakabalay, tapos susunogin mo pa. Para sumaya lang, Pastor. Sige po. Ito po yung tanong, Pastor. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo. Hebreo. Chapter 9, verse 16. Sabi po dito, sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa na yaon. Pastor, tanong ko po ito. Sino po ba yung nakipagtipan? Ang tao o ang Diyos? Nagtipanan sila. Tipanan po. Nagtipanan pa rin sila. Ang po ng talatang 17, ang sabi po dito, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa ng tipan. So therefore po, ang gumawa ng tipan ay ang Diyos. So, meaning, pag ang Diyos ang gumawa ng tipan, Diyos yung namatay. Tama po ba? Hindi ka naman galit.
Hindi po, yun ang nakalagay eh. Sapagkat Sige. po, ang gumawa, ang gumawa ng tipan, may bisa, matay. Yung gumawa ng tipan. So hindi po tao ang gumawa ng tipan, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng tipan, halimbawa, Jesus Christ ang gumawa ng tipan. So, ang kanyang dugo. Opo, Kaya nga, kaya nagkataon tao, at pagka nagkataon tao, may dugo yan. Diba? So, yung pagka-Diyos ni Kristo, na nagtaglay ngayon ng dugo ng pagkatao na kanyang kinuha, yun ngayon ang siyang namatay at yung kanyang dugo ang siyang talagang in-atone sa kakawinan niyan. So, ibig po sabihin, Pastor, kung Diyos ang nakipagtipan, hindi yung pagiging tao ni Kristo, yung ano ng tipan, kundi Diyos yung namatay. Tama po ba? Okay, ganito. Pagka ang pagka-Diyos ni Kristo at ang pagkatao ni Kristo nagsama, isang persona lang yan. Hindi sila dalawang persona. Hindi po yun ang tanong. So, yung namatay. yung persona na nakipagtipan sa kanila na Diyos, na ngayon ay isang persona na nakalakip ang pagkatao, yun din ang siyang nagbigay ng dugo. So para magkaroon ng bisa yung tipan. Ng bisa, oo. Doon sa dugo. Oo. Sabi Yun ay kinuha ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya tinataglay niya ngayon, sila isang persona na. Tama. Persona na may dalawang likas. So, tumutukoy na yun namatay na pagkatao ni Kristo ay tinataglay din ng pagka-Diyos ni Kristo na siyang verbo na hindi namamatay. So wala pong kinalaman yung pagiging Diyos ni Kristo bilang dualism nila, wala kinalaman siya doon sa tipan. May kinalaman niya sa tipan sapagkat hindi pwedeng mamatay ang Diyos di ba? Tama. So tataglay niya yung namamatay na likas. Yun. Yun po ang natin. Pero sabi po doon alam ko po kayo nagtuturo ng Greek at ng Hebrew, doon po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, talatang 15, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Mayan translation yun. Kaya nga po ang sabi hindi lumikha ng buhay, is the Prince of Life. Jesus Christ is the Prince of Life. Pero hindi yung lumikha, yung pagkatao ni Kristo na yun. Sa iba po kasi ang nakalagay din doon you kill the author of life. Yun po yung nakalagay. The author of life. Opo. The Prince of Life. Dapat. Kaya maraming translation. The author or ano pa isa? Prince. Prince. ang most one ay Prince of Life. Yun po yung pinakatama doon. Ay, hindi mali po yung author of life. Bakit naman po kaya, Pastor, pagka parang single out natin? Siyempre, pinag-aralan niya translate din yan. Kaya ang mga translations ay dapat i-correct din. Katulad na, God, sabi ng Diyos, I am a jealous God. Mali din yun. Maling translation. Yun ay i-translate yung humanism. Na i-translate ang Biblia ayon sa liwanag ng tao, hindi ayon sa liwanag ng Diyos. Yun ay mula sa Hebrew word na nakina, na dapat i-translate, I am a zealous God. Kaya sa English, sa Greek, jealous. Jealous. Ang jealous ay may tatranslate ng zealous at saka jealousy. Pero ba't may tatranslate ng negative ang Diyos na jealous? Tama. Dapat i-translate dyan ay positive. God is zealous God. Zealous to protect His people. So, Pastor, yung tipa na yung tao sa tao lang, hindi ang Diyos. Bakit po kaya ganun? Nang alin? Yung tipa na yun, yung ginawang tipan. Ginawang tipan? Bakit po kasing inaano doon, yung gumawa ng tipan ay kinakailangang mamatay. Diyos po yung gumawa ng tipan. Oo nga. Kaya nga hindi siya... Nung kuhanin, di ba ang tinatawag natin si Jesus Christ, ano? Jesus Christ. Yung anak, di ba? Yung anak ay tao at Diyos. Kaya sinasabi, at tungkol sa anak, sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos. Opo, diba? Tama yun. Wala po tayo doon pagkatao. Yun din, pagka pinaglakip mo ang pagka-Diyos at pagkatao, isang persona yan. Huwag mong paghiwalayin. Bagaman magkaiba ang dalawang likas, pero iisang persona yan. So, lalabas niyan na ang anak ay nakapagtipan. Bagaman wala pang pagkatao. Dahil doon po sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 12, talatang 10, ang sabi po doon, at aking bubuhusan ang sampayan ng Israel ng tangis at ako'y sasaksakin nila
na katulad ng pagtangi sa panganay. At pag pinuntahan mo naman po ang 19 ng Juan, talatang 35 hanggang 37, at sa ibang kasalat ay inyong nabasa, siya'y pinaglampasanan ng sibat at lumabas at dugo at tubig. So akin po kinukulot ng pastor. Prophecy. Yung sa Zacchaeus, prophecy yun. Oo. Zacchaeus ay prophecy. Kaya nga po, tinatupad nga po doon. Ang akin po ini-insist doon, yung gumawa ng tipay, hindi tao kundi Diyos. Tama yun. Okay, ganito. Ang gumawa ng tipan ay Diyos. Ngayon, ang kasunod po doon, kinakailangan, sabi niya, kung may bisay, kinakailangan mamatay ang Okay. gumawa ng tipan. Ang Diyos hindi na mamatay. Kaya, Kinakailangan may persona, ang Diyos, may persona kalakip na namamatay. Walang bisa ang tipan. Ha? Walang bisa ang tipan. May kabisa nga. Ito, ang anak ng Diyos ay namatay. Di ba? Opo, wala pong pagkakataon. Yun, walang bisa yun. May bisa yun. Doon sa pag... Ang anak ng Diyos ay Diyos. Anak ng Diyos ay tao. Pinagsama yan, isa. So, yan din ang gumawa ng tipan, yan din ang namatay. Ang gumawa ng tipan ay ang pagkasin ni Kristo na nagtaglay ng pagkatao. So, isang persona yan. Yan din ang namatay. So, ibig sabihin, namatay yung Diyos. Ganun. Hindi. Yung pagkatao. Ganito. Kasi ang kinukuhan mo, Sa ano, kasi ang kinukuhan, ganito. sabi po ito sa Revelation, chapter 19, verse 19, at siya'y winisita ng dugo ng berbo. Ako'y namatay at muling nabuhay. Sino po ba nagsasalita? Diyos o tao? Brother, nandito ka ba kanina diniscuss ni Pastor yung yung suwi at saka yung Sige po. Nandito yan? For the sake of... Nandito ka ba kanina? Baka na-link ka ng dating, no? Yun. At saka yung Zoe. Parang napanood po yan. Okay, Zoe. Diba? Yung si Kristo ang isang persona. Yeah. Isang persona ni Jesus Christ ay may pagka-Zoe that is eternal life at Psyche na hindi eternal. Yan. So, yun yung Dalawang tinatanong ko kasi buhay ni nandun Kristo. sa sagot kanina eh. Dalawang buhay ni Kristo. Dapat pala po ang sentence doon, namatay ang aking pagkatao at buhay ang aking pagka-Diyos. Dapat pala yung ganun. Kung matitext mo si Pablo, sabihin mo, baguhin niya. Pero isa pong persona yun. Yan nga madali lang na din po tayo, mga kapatid, seryoso tayo. Inyong pinatay ang lumikha ng buhay at walang kabuluhan ang tipan kung nabubuhay ang gumawa. Kaya nga, paano mamamatay ang Diyos? Nagkatawan tao siya. Kaya lang, nagkataon na diniscuss ni Pastor kanina, ay nasa biyahe pa yata si Brother Mar. Zoe and Psyche. Yung dalawang klase ng buhay. Yun ay inangkin ng isang persona na si Jesus Christ. Yan. May dalawang klase ng buhay sa ating Panginoon. Isang persona siya. Kaya sasabihin ni Pablo, siya rin yun yung tinutukoy niya. Hindi nga lang dinitalye, pero naipaliwanag naman kanina. Okay. So, question. Sige po. Ang itatanong ko lang po, nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. Si Eva, kaninong larawan, kaninong wangis, nilikha ng Diyos? Bakit siya ay babae? Yan, maganda yung pastor kasi meron nagtuturo ngayon na may Diyos ina. Kaya may Diyos ina dahil may lalaki, may babae. Pero Koreano yung founder, pastor eh. Nga naman. Ayon sa larawan. Paano ngayon? 27. And God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Male and female, He created them. Yun nga po. Ibig sabihin, kung may babae, ayon sa sinabi na nilalang na lalaki at babae, kanino po kinopya? Sa Diyos. Si Eva. Sa Diyos. Ibig po sabihin, ang Diyos po ay may kasariang babae rin. Wala naman, pero merong larawan ng mga mukha, tainga, yan. Kinakailangan yon na upang magkaroon ng production o dumami ang sangkatauhan. Pero hindi lahat ng aspeto ay kinuha ang larawan ng babae kasing larawan ng Diyos. Yun lang major one.
Major, yung may mata, may tanya, mayroong braso, those are the major ones. Kasi po, di po ba ang Trinity, yung Ama, may anak. So, ibig sabihin, paano nagkaanak ang Diyos? Orang ina. Kaya ko po naisip yon, bakit may babae? Okay, yan na naman ang gusto kong i-share sa susunod na taon. Oh, now next year. Ano ang ibig sabihin ng anak ng Diyos? Malalim yan. Malalim yan. Mag-umpisa sa Samuel, 2 Samuel. Sa hari, yung tikpan ng Diyos kay David. Mula sa iyo, lalabas ang hari. Na siya mag-hari magpakailanman. Hindi natupad yung kay Solomon at saka sa mga anak ni Solomon, sa mga kapwa hindi. Si Jesus Christ yun. At kapag kasi naging hari, siya'y tatawagin ko anak at ako'y tatawagin niya ama. Yun ang pagiging anak ni Jesus Christ. Hindi yung iniluwal ng Diyos sa katawan. Hindi si Kristo lumabas sa katawan ng isang Diyos, ng isang persona. Hindi ganun eh. Tao lang. Hindi nagkaroon ng anak na tinatawag na anak na Diyos. Saan lang nagkaroon ng anak na tinatawag anak na Diyos? Doon sa Proverbs, di ba? Pero yun ay hula. Hula din yun tungkol sa anak. Kailan ini-announce ng Diyos Ama na meron siya anak? Ng baptism, di ba? Nanito ang sinistanta kong anak na sa kong kinalulugdan. Pero yung pagbaptize sa kanya, yun ay isang tinatawag sa Acts. Makakuha ka dito sa Acts, sa Gawa. Chapter 10, 37 to 38. The word which was proclaimed through all Judea, beginning from Galilee after baptism, which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Bago maging hari si Jesus Christ, ganap na hari. Siya ay ina-anoint muna. Katulad ni David, sabi ng Diyos, pumunta ka Samuel doon kay Jesse, may anak yon. Doon ay hihirangin ko sapagkat si Saul ay parang sumamana ang kanyang likas. Kaya pili ako ng bagong hari. At napili si David at binuhusan, anointing. Pero hindi pa siya hari. Ganap na hari. Si Jesus Christ in-anoint din ng baptism through the Holy Spirit. Yan ay anointing for His kingship. At nung siya ay mamatay at mabuhay, anong sabi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 5? For to what angel did God ever say, Thou art my son, today I have begotten thee. Ngayon palang pinapanganak. Nung mabuhay si Kristo, sabi dito, or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Yung tinasabi ko kanina kay Samuel. Sa 2 Samuel, chapter 7, verse 14. Sinabi kay David, okay, ikaw yung magkakaroon ng anak na hari. Forever, siya ay maging anak ko, at ako'y maging ama. At ang unang paraan na muna katulad kay David na ina-anoint muna. That was his baptism. Now, he is my beloved son. Ibig sabihin, king siya, magiging king siya. At nung siya umakyat sa langit, umupo sa trono, now, ganap ngayon siya na hari. Ngayon, matatawagin siya na my beloved son, my begotten, pinanakita sa pagkindi umupo na sa trono. Katulad ni Duterte. Pagka siya inihalal siyang presidente, nanalo sa butuhan, si Duterte ang presidente, di ba? Pero hindi pa siya ganap na presidente. Mayroon pang tinatawag na inauguration. Pagka nag-inauguration na ganap na presidente, ganyan din si Jesus Christ. Nung siya binyagan, inanoint siya, ikaw ang maging hari. At nung siya mag-akit sa langit, ganap na hari. Now, ikaw, inunak kita, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya ang correction niya, Juan 1:49. Ito ang correction sa pagiging anak ng Diyos at saka hari ng Israel. Ang sabi ng Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel.
Ganyan ang correction ng Son of God at saka yung paghari ni Christ. Hindi yung siya pinanganak na parang lumabas siya sa bahay bata ng Ama o bahay bata ng Espiritu. Hindi ganun eh. Walang ganun pahayag ang Biblia. Itong pagiging anak ni Jesus Christ is connected with the kingship of Jesus Christ. Okay po. Maraming po salamat, Pastor. Ayan. Sige po. Magandang hapon ho, Pastor Durante. Ako po si Sally po dyan. Dito po ako sa San Pedro Church. Ang katanungan ko po ay ito. Ako naman po ay naniniwala sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tanong ko po, maaari bang wag na nating i-consider yung salitang Trinity upang wag malito ang mga tao sa kadahilan ng ito po ay katuruan ng mga Roman Catholics? Pangalawa pong question. Ayon po sa mga pag-aaral ng mga Bible scholars, ang salitang Trinity ay ipinasok sa ating denomination noong taong 1920. Kung kailan patay na po si Ellen G. White at ang mga pioneers ng SDAP. Ito po ay nangangahulugan na ipinasok lamang ng mga bagong mananampalataya upang iligaw ang mga remnants natin. Ano po ang masasabi ninyo dito? Okay, isipin na mga Katoliko ay lahat ay masama ang ginawa. Huwag niyo isipin yun. Pagka nagsalita siya na ayon naman sa Biblia, tanggapin natin. Trinity ayon sa Biblia yan eh. Ibig sabihin, three in unity. Hindi ba ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu ay unified? Kasi sinasabi, Elohim, Yahweh Echad. Ang Echad doon means united. So, Trinity, three in unity. So, anong masama na gamitin ang Trinity? Kung ang Katoliko ay naniwala na mayroong Diyos Ama, hindi ba tayo maniniwala doon? Opo. Oo, maniwala ka. Hindi kaya pat sinabi ng Katoliko, masama. Pagka sinabi ng Katoliko na hindi sinasabi ng Biblia, kontra ng Biblia, huwag natin kuhanin yon. Pag sinabi ng Katoliko, linggong Pangilin, sala sa Biblia yon. Huwag natin tatanggapin yan. Pag sinabi ng Katoliko na may Trinity, tanggapin natin sapagkat sa Biblia yon. Subalit, Pastor, ang mga Katoliko po ay nananampalataya na yung sinasabi nilang Trinity, isang Diyos na may tatlong nagiging Diyos Ama, Diyos Anak, at nagiging Diyos Espiritu Santo. Yun po ang kanilang pananampalataya. Hindi ba tayo niniwala ng Ama is Diyos, at ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos, at tatlong ito ay iisa? They're united one. United one. Elohim Echad. Pero Elohim, Yahweh Echad. Pastor, hindi po ito katuruan ni Ellen G. White. Katuruan po ito ng mga bagong sibol noong namatay po si Ginang White. Ating pong, ito po, ibig sabihin yung salitang Trinity. Opo. Anong masama kung hindi ginamit ni Ellen G. White? Ang bagay niyan. Lahat bang katotohanan sasabihin ni Ellen G. White? Lahat ba ng Biblia sasabihin ng anthem na dapat na hindi sinasabi ng Biblia? Lahat ba ng anthem ay masama kapag hindi sinasabi ng Biblia? Hindi naman po. Sa matuwid, huwag nating isipin na kapag hindi sinasabi ng Biblia, ang Trinity, walang mababa sa Biblia, ang Trinity, huwag nating sabihin, hindi totoo yan. Yung bang Bible, mababasa mo sa Biblia? Salitang Bible? Hindi. Ibig sabihin, hindi dapat gamitin ang salitang Bible? Catholic din yung nag-ano. Catholic din yun? Nag-invite. Yung bang, halimbawa, ito, isang ko lamang, hindi naman kayo kwan. Halimbawa kayo, anong pangalan nyo? Sally po. Ano? Sally. Sally ano? Pujen. Puje. Sally Puje. Kayo ba'y naniniwala na kayo maliligtas? Opo. Mababasa ba yung ang pangalan Sally Puje sa Biblia na maliligtas kayo? Noong pong isinulat siya ng mga Bible, ng mga disipulo ng Diyos, ay wala pa naman po ako. Hindi pa po ako pinapanganak noon. Kahit na. Subalit nakalagay po dyan sa Bible na ang mananampalataya ay okay. maliligtas. Pero ang pangalan nyo, hindi nasusulat dito. Opo. Ganon. So, hindi kaya pa hindi nasusulat dito ang pangalan nyo, hindi ka maligtas. So, huwag kayong laging maghanap ng letra por letra. Huwag kayong maghanap ng letra por letra. Okay lang yung Pastor, kaya lang po, nagkakaroon nga po ng pagkakahati-hati ang mga mananampalataya. Kaya nga, ang naghanap ng letra por letra, hindi maliligtas. Sapagkat, hindi niya makikita ang pangalan sa Biblia na maligtas siya. Alam niyo, nung ako'y na umatin ng West doon sa California, meron akong kaibigan, kakilala,
sa IUP, aking kaibigan, kasabayan sa PUC, nagkikita kami sa California. Sabi sa akin, Gideon, ako hindi naniniwala na si Ellen G. White ay propeta. Bakit naman hindi nababasa sa Biblia ang pangalang Ellen G. White na propeta? Okay, ganito. Ang Diyos ay naglagay ng propeta, pastor, guro, evangelista, gano'n. Ikaw ba, Doming? Ako ba'y naniniwala ka na ako ay pastor na iglesia? Oo naman, naniniwala ako. As bait na bait mo niyan eh. Okay, iyo bang mababasa sa Biblia ang Gideon Durante as pastor? Na pastor? Hindi po. Ba't ka naniniwala ngayon? Si Ellen G. White, hindi rin nakasunod sa Biblia. Ba't ka hindi naniniwala kay Ellen G. White? Sabi ko sa kanya, ba't naniniwala ka, hindi ka maniwala kay Ellen G. White, sabi mo hindi nakasunod sa Biblia. Ba't naniniwala ka, hindi rin nakasunod ang Biblia, Gideon Durante sa Biblia? O hindi I know where you are going. So, ganyan po, huwag tayong maghanap lagi ng letter for letter. Ang hanapin natin, diwa ng Biblia. Ang diwa ng Biblia ay nasa salaula kapag naghanap tayo ng letter for letter. Yung diwa ng Biblia. Okay, marami pong salamat. Kompleto tayo ng sagot dyan ditong mga mula sa archive ng Adventist. Meron po tayong paliwanag doon sa mga argument na yon. Kaya kung kayo po merong USB, kahit isa lang, tapos i-share nyo na lang, kompleto po tayo ng mga sagot tungkol dyan. Kasi yan po talaga ay nagiging problema dahil doon sa terminology, Pastor. Pero dito makikita mo naman, ang Panginoon, ay yung si Ellen White, ginagamit yung heavenly trio, ay talagang binibigyan niya ng diin na may three distinct person yung Godhead. Ang terminology na lang, yung aya, kung hindi nyo gusto yung termino, basta't paniwalaan nyo, may Ama, may Anak, may Espiritu. O ay yung gamitin yung Trinity, wala rin naman kasi ginagamit to natin yung term of convenient na tinatawag. Ang kulang sa akin, mga kapatid, ay yung proper interpretation ng Biblia. What is the real thought of the Bible? Yung bang Trinity kontra sa Bible? Okay, hindi nasusunod sa Bible. Yung ba'y kontra sa diwa ng Bible. Okay, ako, Gideon Durante, hindi nasusulat sa Bible. Yung bang aking kabuhayan, ako ba'y maligtas? Hindi nga ako nakasulat sa Biblia, pero hindi dapat hanapin yon. Ganun din, ang pangalan nyo, hindi dapat hanapin, kinakaling diwa sa Biblia. Ganun din yung Trinity, huwag hanapin, yung diwa lang ng Trinity ang hanapin doon. May history po yan kung bakit meron tayong mga ganyang mga bukod na grupo. Kompleto po tayo ng record. No? Kaya nga sabi lagi ng marami, balikan natin yung unang paniwala ng mga pioneer na hindi gumagamit ng Trinity, hindi naniniwala sa Trinity. Hindi naniniwala na ang Holy Spirit ay may distinct person. So balikan daw. Parang lumalabas ngayon na balikan natin lahat ng paniniwala nila. Kung bakit din sila ng baboy, linggo din yung pangili nila, edi balikan na lang lahat yon. Kasi dati talagang ganoon sila eh. Pero nang malaman nila yung liwanag, iniwanan na nila yon. Kaya nga may record tayo eh. Kung paano sila nag-arrive doon sa natanggap nila na yung diwa ng Trinity is biblical. No, kaya hindi nga, kasi nung time na yon, siyempre, medyo controversial yung word na Trinity. Kaya ang ginagamit nila ay yung heavenly trio. So, yun yun ang mga termino. Kasi may mga case po yan, mga kapatid, kung bakit hindi ginagamit yung sa ganitong termino. Yun nga yung tinanong ang ating kinikilalang sugo, si Ellen White, are you a prophet? Bakit ang sagot niya hindi? Sabi ang sagot niya, ako'y messenger ng Panginoon. Ba't ganun sagot niya? Kasi that time, umiiwas siya dahil maraming nagpo-proclaim na propeta. So mayroon history kung ba't nila ginagamit yung ganoong pag-aangkin. Dahil sa tinatawag nating historical background. No? Kaya yung paggamit niyan, since na yan ay sabi nga ninyo, ayon sa history, natala. Pero hindi naman ibig sabihin, imbento ito ng Katoliko, kundi nakita lang nila, biblical.
nilagyan na lang term of convenient, kaya hindi nila ginagamit yung ganoong termino para maiwasan yung confusion. Pero pinaniniwalaan nila may Ama, Anak at Espiritu. Ang problema ngayon, yung mga anti-Trinitarian Adventist ayaw nang tanggapin ang Banal na Espiritu. So, iba na sa paniniwala ng ating mga pioneer kasi sila naniniwala eh. Ito, napakakapaldami nitong aking document, mga kapatid eh. Ito ang mahirap doon sa ibang mga nahawahan na ng mga ganong belief. Binibigyan ko, ayaw tanggapin. Eh, paano natin maintindihan at paano tayo maliliwanagan? Ayaw naman tanggapin yung side natin. Ay gusto side na lang nila, di doon ka talaga pupunta. Para maging fair at hindi tayo maging makita natin katotohanan, tingnan mo yung stand nila. Tingnan mo yung ang ating mga reference, ang ating history. Bakit ganon? Ganon yung pag-aaral. Kasi meron akong na-meet ba sa Antipolo, Pastor eh. Tiningasan na talaga, tinindigan eh. Ayaw naman maniwala sa ating document na yun ang official. Anong tinanggap? Yung hindi official. Official ng kalaban. Ay anong mapapala mo doon? Siyempre kalaban eh. Ay anong i-expect mo? Siyempre puro paninira. Eh ito, meron tayo eh. Hindi naman tayo ganon ka, na wala tayong sagot. Meron. Actually, pinag-usapan bago pa natin nire-raise natin ngayon sa ating panahon yan. Pinagdebatihan na rin yan nung araw. Huli na tayo masyado. Merong kasing yung friend request sa akin, yung nag-friend ko sa FB, ay, yung po ba, bakit po sa pioneers natin, Opo. ay hindi naniniwala sa Trinity? Eh, bakit tayo naniniwala? Samantalang pioneers po hindi naniniwala. Yun nga. Ang sabi ko, si Ellen G. White ay pioneer din. Tama. Si Ellen G. White ay pioneer din eh. Trinitarian Pero sa siya. lahat ng mga pioneer, si Ellen G. White ang the best na paniwalaan sapagkat ang kanyang diwa ay direktang nanggagaling sa Diyos. Opo. Kaya ang sabi ni Ellen G. White sa kanyang sinulat, sa Evangelism 6:17, the prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Yan. Tapos dito pa sa 6:15, there are three living persons in the heavenly trio, the Father, the Son, and the Holy Spirit. O sabi na ba naman, hindi totoo. Hindi lahat na sinusulat ni Ellen G. White totoo. Ito naman sinasabi ni Ellen G. White sa Ellen G. White Selected Messages Book 1, page 29. Ang sabi ni Ellen G. White, I do not write an article in the paper expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in vision. The precious light shining from the throne. It is true concerning the articles in our papers and in the many volumes of my books. So, from the Lord, directly from God. So, yung pong hindi maniniwala, at ako lang naawa sa kanila. Sapagkat they are closing their eyes and their minds from the truth. So, mga kapatid, i-close muna natin ng isang prayer to. Kasi yung mga nanonood, naghihintay din sila ng prayer, yung mga nanonood, sumusubaybay sa atin. So, isara natin sa bagitan ng isang panalangin. Pastor? Ama namin na sumasalangit ka kami pulubos ng papasalamat sa iyong pamatnubay sa bawat sa amin. Yes, Lord. Sa mga pagtalakay ng mga katotohanan, hindi namin sa iyo na sana ito'y makakintala sa puso't isipan ng mga nakinig at ito ay maghatid sa kanila sa katotohanan. Ito po ang amin din sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.